Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako, hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila'y isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betanya, itinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos sila'y nagbalik sa Jerusalem, taglay ang malalaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin po ninyo ang inyong mga katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw po na ito, tayo ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa kalangitan. Ito po ay 40 araw pagkatapos po nating magdiwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. 40 days after our celebration of the resurrection. Pero mga kapatid, ano po kaya ang magandang mapagnilayan po natin sa umagang ito? Naniniwala po ako mga kapatid na ang bawat isa po sa atin dito ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Tama po ba? Kapag ikaw ay isang mag-aaral, ano marahil ang iyong pangarap sa buhay? Makapagtapos ng iyong pag-aaral. Tama po ba? Kapag ikaw ay padre de pamilya, ano marahil ang pangarap mo sa iyong pamilya? Mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng iyong pamilya, ang iyong mga anak. Tama po ba? At kapag ikaw naman ay nakapagtapos na ng pag-aaral, may pinapangarap ka pa. At ano yung pinapangarap mo? Magkaroon ng magandang trabaho at maging maasenso sa buhay. Tama po ba? Pero mga kapatid, ang pangarap ay inaabot. At sa pag-abot sa pangarap, hindi ito naaabot sa patulog-tulog lang. Hindi ito naaabot sa paupo-upo lang. Hindi ito naaabot kapag naghihintay ka lamang ng biyaya. Bagkus kung gusto mong maabot ang iyong pangarap, anong dapat mong gawin? Magsumikap. Anong dapat mong gawin? Kumilos. Pero mga kapatid, may kanya-kanya tayong pangarap. Pero ang tanong ko sa inyo mga kapatid, bilang Kristiyano at bilang Katoliko, ano po kaya ang pangarap ninyo? Sana po wag maalis sa puso natin na pangaraping makarating sa langit.
Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Tingnan nyo lang po. Tanungin nyo nga po, gusto mo bang pumunta sa langit? Anong sagot? Kung ikaw lang din ang kasama ko, wag na. Ano? Pero marahil ang sagot niyan sa iyo, gusto kong pumunta sa langit. Dahil alam natin sa kalangitan, nandoon ang Diyos. Pero mga kapatid, sana po sa buhay natin, pangarapin nating makarating sa langit. At paano tayo makakarating sa kalangitan ng Diyos? Dalawang bagay po, mga kapatid. Una, kailangan po nating alisin ang mga bagay na nagpapabigat sa ating buhay. Nagpapabigat sa ating kalooban. Kapag tayo po ay sumasakay ng eroplano, ang mga airlines po may specific lamang po yung baggage na inaalaw sa atin. Tama po ba? Kapag sumobra yon, magbabayad ka. O kaya hindi ka pa sasakayin ng eroplano. Pero marahil ganun din mga kapatid sa buhay pananampalataya natin. Kung gusto nating pumunta sa langit, kailangan nating alisin ang mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin. At ano po yung mga bagay na nagpapabigat sa buhay natin? Una, galit. Pangalawa, kasalanan. Pangatlo, sama ng loob. Pang-apat, kapag pinag-uusapan mo ang ibang tao. Di ba minsan, ang bigat-bigat sa kalooban natin kapag ang puso natin puno ng galit at sama ng loob. Ang bigat-bigat ng puso natin kapag hindi tayo nakapagpapatawad sa ating mga nakasala sa atin at mga taong nasaktan natin. Napakabigat ng puso kung ang napapansin na lang natin sa iba ay ang kapintasan at kamalian niya. Pero mga kapatid, ang magdadala sa atin sa langit, hindi galit. Ngunit ang magdadala sa atin sa langit, pagpapakabuti at paggawa ng tama. Si Jesus, humiwalay sa lupa, hindi para ilayo ang kanyang sarili. Bagkus ipaalala sa atin na ang kanyang destinasyon sa langit ay destinasyon din ng bawat isa sa atin. At makararating lamang tayo sa kaharian ng Diyos kung nandoon yung pagsusumikap nating magpakabuti at gumawa ng mabuti. Hindi ang galit ang magdadala sa iyo sa langit, kundi ang kabutihan, ang paggawa ng tama, at pagsunod sa Panginoon ang magdadala sa iyo sa kalangitan. Pangalawang bagay, mga kapatid, kapag gusto nating tumungo sa langit, kailangan tayong mag-iwan ng marka. We have to leave a mark. Nung pinagninilayan ko po yan kagabi, sabi ko, how do I want myself to be remembered by people? Kapag kayo po ba ay nawala na sa buhay na ito, paano po kaya gusto ninyo na maalala kayo ng ibang tao? Natanong nyo na po ba yung sa sarili ninyo? Paano kaya ako maaalala ng iba? Maalala kaya ako ng iba dahil bungangera ako? Maalala kaya ako ng iba dahil chismosa ako? Maalala kaya ako ng iba kasi nagpagawa ako ng napakagandang gusali? Napakadami kong proyekto? O maalala tayo dahil sa buhay natin dito sa lupa, tayo ay naging mas mabuti? Sana po yung marka na iiwan natin dito ay hindi lamang yung mga panandaliang marka. Bagkus yung marka na iniiwan natin dito sa lupa na ito
ay marka na puno ng pagpapakabuti. Marka na puno ng pagmamahal. Maalala nawa tayo dahil nag-iwan tayo ng marka sa puso ng ating kapwa. At masasabi sa atin, yang taong yan, hindi ko yan makakalimutan dahil napakabuti niyang tao. How do you want yourself to be remembered by the people? Leave a mark. Mag-iwan kayo ng marka. At sana yung marka na iiwan po ninyo, hindi dahil nakagawa kayo ng pagkakamali at kasamaan, kundi yung markang iiwan po ninyo ay puno ng kabutihan at pag-ibig. Mga kapatid, lahat po tayo may pangarap. At sana po wag nating alisin sa ating mga isipan at puso ang pangarap nating makarating sa kalangitan. Makarating sa tahanan ng Diyos. Makarating kung nasaan ang mahal na pong Jesus Nazareno. At mapagtatanto lang natin at makakarating lamang tayo doon kung nandoon ang pagsusumikap nating magpakabuti. Kung gusto nating umalis, kung gusto nating makarating sa langit, alisin ang lahat ng nagpapabigat. Alisin ang galit, ang sama ng loob, ang pighati, ang inggit. Tiyak, tayo'y makakarating sa tahanan ng Diyos. Tiyak, tayo'y makakarating sa langit. Ang pagpapaalala sa atin ng pagdiriwang na ito, pinapaalalahanan tayo na kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno, tayo ding lahat makararating sa langit. Amen.